commuter sa MRT Cubao Station nitong Lunes, halos hindi na magkasya sa platform. Mahirap talaga makipagsisikan. Mahirap po, especially po kapag rush hour. Pagsapit naman ng rush hour at uwian, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagiging mga mandirigma. Ang hirap ng isang Pilipinong commuter o mandirigma sa kalsada, danas ng fourth-year college student na si Philip. Ang jeep na sinasakyan ko yung paalabang. Doon ako pumupunta para sumakay ng tren papuntang Santa Mesa via PNR. Madali lang 20 pesos, sobrang tipid. Ang isa sa mga nakikitang solusyon ng ating gobyerno sa lumalalang traffic hindi lang sa Metro Manila, pati na rin kung paano dadaloy ang komersyo sa ibang mga probinsya sa Luzon. Ang NSCR o North-South Commuter Railway, isa itong modern electric railway system na tatakbo mula Clark sa Pampanga hanggang Calamba sa Laguna. Ang inaprubahang pondo para rito, mahigit 873 billion pesos. Para bigyang daan ang construction ng NSCR, noong 2024, itinigil ang operasyon ng PNR o ng Philippine National Railways na sinasakyan ni Philip mula Alabang Station sa Muntinlupa hanggang Governor Pascual Station sa Malabon. Kaya ang dating 1.5 oras niyang biyahe papasok sa eskwela na doble, pati na pamasahe. Sasakay ako ng jeep, that is 11 pesos. Kasi ito yung bus. Tren from Ayala to Cubao is 10 pesos. Then Cubao to Coreza is 10 pesos. So yung isang trip ko pa lang, 93 pesos na. Times 2 mo yun, nasa 186. Kalahati ngayon ng baon ko is napupunta sa pamasahe. 8 a.m. tayo umalis ng bahay. Nakarating ako ng campus mga 10:20 a.m. Bakit ganito yung transportation system natin? Nakaka-drain, alam mo yun, nakaka-burnout siya. Hindi ka sa ginagawa mo mapapagod sa biyahe. Tuwing rush hour, ang haba-haba ng pila sa terminal ng bus kasi nga walang bus dahil traffic. Kailan ba magiging accessible ang mass transportation para sa masa? Ang krisis na ito sa ating transportasyon, posibleng konektado rin pala sa malawakang kurakutan o katiwalian sa gobyerno. May mga programa naman kasi para mabigyan sana ng ginhawa ang mga commuter. Gaya nga ng NSCR o ng North-South Commuter Railway, pati na ang Metro Manila Subway na pinaglaanan ng pondo pero kulang pa rin daw. Inilihis kasi ang budget ng mga pangunahing infrastruktura sa tinatawag na Unprogrammed Appropriations o UA na kalaunan malaking bahagi di umano kinurakot naman. Samantalang parang nasagasaan o naantala ang mga proyektong subway pati na ang NSCR. Imbes tuloy na makinabang ang taong bayan, lalo pa silang pinahirapan. Ito po nangyari sa 2025, di ho ba? Yan yung nangyari sa tatlong budget. Inilipat yan sa unprogrammed funds. Nilagyan ng mga flood control, ghost projects. At ang nangyari dyan, double whammy ang Pilipino. Dahil nasayang na yung pera, dahil hindi na pondohan yung counterpart dun sa mga foreign assisted projects, na-delay yung project. Kaya ang nangyari, from 2028, dapat yung subway tapos na. Hong Kong na sana tayo. Ngayon, 2032. Yung PNR Elevated Rail, from 2029 dapat ang target completion magiging 2032. At ang masama, dahil sa delay, tataas ang presyo. Babayad tayo ng mga penalties, commitment fees, at yung materials and labor costs tataas. Ang tinataya, sabi ng DOTR mismo during the budget hearing, na itataas nito. 1.3 trillion tong dalawang project na to, palamang 20%. So about 300 billion plus yung masasayang na salapi ni Juan de la Cruz na sana kung hindi ginawa yung kagaguhan ng paglilipat ng mga importanteng proyekto sa unprogrammed appropriation, sana meron na tayong pinakikinabangan at yung 300 billion na yan na masasayang, sapat na yan para makumpleto ang lahat ng backlog sa classroom sa buong Pilipinas. Bago pa kumulo ang dugo ng mga mandirigma dyan o ng mga commuter, balikan muna natin ang pinakamalaking ganap nitong nakaraang linggo. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Ang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Budget ng Pilipinas para sa taong 2026.
Ang kabuuang halaga nito umabot ng mahigit 6.7 trillion pesos. Mas malaki ng 7.4% kumpara sa tinaguriang most corrupt budget sa kasaysayan ng gobyerno o ang national budget ng 2025 na mahigit 6.3 trillion pesos naman. Pero ang 2026 budget, inaalmahan pa rin dahil kasama pa rin yung tinatawag na UA o Unprogrammed Appropriations na sa nakaraan nauuwi sa mga kurakot o katiwalian. 243 billion pesos ang naunang inaprubahan ng Kongreso para rito. Pero nabawasan ito ng 92.5 billion pesos matapos alisin o i-veto ng Pangulo. Gayunman, may ilan pa ring hindi pabor. Di umano, posibleng ito raw ang magtutuloy-tuloy lang ng katiwalian sa gobyerno. Meron pa akong isang nakita na item sa unprogrammed funds. Ang nanguna sa pagtutol sa UA o Unprogrammed Appropriations sa 2026 national budget ang House Senior Deputy Minority Leader at kinatawan ng 2nd District ng Caloocan City, si Congressman Egay Erice. Ang sabi ho, itong 2026 budget ay squeaky clean daw. Napakalinis daw compared to, of course, 2025 na napaka-notorious. I would submit na ito ay mas maayos kumpara dun sa tatlong napaka-corrupt na budget. Bakit? Kasi nakatingin ang bayan. Ayos na sana. Ang tigas ng ulo ng gobyerno eh. Pinasok pa rin yung unprogrammed appropriations na siyang pinagpula ng pinakamalalaking korupsyon. Tawag ko dyan, greatest heist. Heist, sabi niyo, hold up ho yun. Hold up. Hindi lang ho siguro maliit na bangko hino-hold up dito. Hindi, malaki. Ano to? Central Bank. Central Bank talaga. Kasi unprecedented in 3 years, in in the 19th Congress na may 1.45 trillion na insertions, diversions, and amendments. Ang UA o Unprogrammed Appropriations, tinatawag ding standby fund, nakatuon sa FAP o Foreign Assisted Projects. Mga proyektong pinautang o donasyon ng ibang bansa na may katumbas na halaga mula sa ating gobyerno. Ang Revised AFP Modernization Program at ang Risk Management Program. Ang UA, maaari lang gastusin dapat kapag may sobrang kita ang gobyerno o hindi kaya kung may siguradong papasok na pondo gaya ng loans o grants. Para mas simpleng maipaliwanag, isipin na lang natin na ang national budget, ating sweldo, ang budget para sa mga inaasahang gastos katulad ng kuryente, renta, tubig at pagkain, kukunin yan sa tinatawag na program appropriations. Pero kung gusto mong bumili ng bagong cellphone at tight ang budget, hindi ito pwedeng ibawas sa programmed appropriations. Mabibili mo lang ito kung meron kang paparating na bonus o ekstrang kita o pera. Ito ang Unprogrammed Appropriations o UA. Ang 150.9 billion na UA sa taong ito, ang pinakamababa raw mula noong 2019. Kung ito total ho natin yung UA from 23, 24, 25, ikang Hunyo, mga ilan ho yun? Malaki. 1.45 trillion lahat. 3 years lang. Wow, so mahigit 1 trillion. 1.45 trillion. Tapos nasagasaan yung mga proyekto na dapat sana mapapakinabangan ng Yes. bayan at ng ekonomiya. Yes. Ang At pati- inuna, ikahunyo, ay flood control. Flood control. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang Department of Transportation tungkol sa mga na-delay na flagship railway projects pero hindi pa raw nila kami mapapaunlakan. Hindi po sakop sa mandato ng MMDA ang operasyon ng terminals o stations. Ganun pa man, ang aming ahensya ay nakikipagtulungan para maisaayos ang transportation system para sa kapakanan ng ating mga kababayang commuters. Kasama si Party List Representative Laila De Lima ng Mamamayang Liberal, isinulong ni Congressman Erice sa Supreme Court ang petisyon laban sa UA sa linggong ito. Ang question dito, constitutional. Naaayon ba yung unprogrammed funds sa ating saligang batas? Ayon sa kanilang petisyon, ang UA walang tiyak na pagmumula ng pondo. May kakulangan din daw ito sa transparency. Malabo kung paano gagastusin. Ito raw kasi ay budget sa loob ng budget.
Kaya hiling ni na Erice at De Lima ipatigil ang paggastos sa mga pondo sa UA at maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court para protektahan ang kaban ng bayan. Ano ba ang Article 6, Section 25? Dapat may maliwanag po na panggagalingan ng ating pondo. Sasabihin ng iba, merong violation dahil walang maliwanag na panggagalingan ang pondo ng gobyerno. Samantala, sasabihin naman po ng iba, ay, walang violation dito. Bakit? Hindi naman ito automatic eh. Ito'y conditional. Kung sakali po na ideklara ng Korte Suprema, ito nga pong temporary restraining order. Malilimitahan po ang ating gobyerno sa paggasta ng pera ng bayan doon lamang po sa mga program appropriations. Kung ang sasabihin po naman ng gobyerno, kailangan namin mga UA na yan for mga contingency o standby funds. For convenience, hindi dahilan yon para labagin mo yung provision ng Constitution. Siguro ngayon, na-tolerate dahil walang pag-abuso masyado. Pero ngayon, inabuso, kaya kailangan tuldukan. So ito yung tinatawag na shadow budget dahil kulang pa rin po ito sa transparency. It's up to the executive to decide, okay, ano ba yung ipaprioritize? Hindi sinasabi ng gobyerno kapag nagkaroon sila ng excess revenue. Yung implementation ng programs, hindi rin nakahimay. Kaya natin naranasan in the past na dito sinisingit yung mga flood control, nagiging source siya of corruption. Hindi nila ipapakita yun sa publiko. Yung 2026 GAA is really a missed opportunity. May mga good points pero hindi pa rin ito sapat na i-address yung concerns. Confident po sila na ang ginawa po ngayon na budget ay ang pinakamalinis, pinakamaayos, at ito'y para sa taong bayan. DBM maintains its position that the Unprogrammed Appropriations, or UA, under the fiscal year 2026 General Appropriations Act are constitutionally valid. Nakasaad din sa General Appropriations Act ngayong taon o ang batas para sa budget ang mahigpit na pagpapatupad ng anti-political intervention provision. Sa madaling salita, bawal umepal ang mga politiko dapat sa pamamahagi ng mga ayuda o cash aid. Maaring saklawin din ito ang guarantee letters para sa mga nangangailangan ng tulong medikal. Bagamat hindi ito direktang cash o pera, kundi financial assistance para sa mga may sakit. Madalas din kasi itong hinihingi sa mga politiko, bagay na hindi dapat. Hindi naman kami nagbibigay ng guarantee letter, mali yun. Ini-endorse namin sa DOH na bigyan nyo ng guarantee letter. Ang nag-i-issue ng guarantee letter, yung DOH, papunta doon sa mga private and public hospitals. Halimbawa, sa isang lugar, malayo, pupunta sa isang ospital. Karamihan sa mga public hospitals, puno. So maghahanap yan ng mga ospital. Pagkatapos, mako-confine. Tapos pupunta sa DOH, magpo-process doon. Napakatagal ng proseso. Kaya bandang uli, lalabas na yung tao, hindi makalabas dahil walang pambayad, madadagdagan yung bill. Pero itong 2026 daw na budget, wala daw hong specification on guaranteed letters. Tingnan natin kung paano nila gagawin. Hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi ko ma-imagine. Interesado ho ako dun sa sinabi nyo kanina na 50 years na kayong politiko. Yes. Nothing should shock you anymore. Yes. Pero na-shock pa rin kayo Yes. dito ho sa mga Yes. nangyaring kurakutan. Ito yung pinakamalaki. Ano ho yun? Parang nabudol ho lahat ng mga kongresista? Ganun ho ba yun? Parang Binusog sila. Kasi sa Congress, parang nangyari nung nakaraan, wala na masyadong minority. Lahat, yes. magkakaibigan sila lahat, magkakakontsaba lahat. Lahat kita mo, ang lalaki ng mga allocations. Sa pagpapaliwanag niyo po sa akin, parang dapat sinusunod lang yung tama at common sense, may basis. Pero bakit hindi ho ganun ang nangyayari? Dapat kasi yung financial, yung mga technical, dapat walang kahalong politika eh. Yun ho ba nagpapakomplika? Tingin ko, dahil nag-away kagad si Presidente saka si VP Sara. They run on a platform of unity. Naniwala ang mga Pilipino. Pero ngayon, daig pa nila asot pusa sa pag-aaway. Ano nangyari? Sino kawawa? Yung mga Pilipino. So, Congressman Erice, saan nangyayari hong ganito? No? Kasi pag budget yung pinag-usapan, ang komplikadong proseso, ano maipapayo nyo sa taong bayan? Kailangan talaga nilang bantayan yung proseso at pag-aralan mabuti. Kaya nga kami sa minority, pinipilit namin na ipaliwanag ito in a layman's language para maunawaan nila. Pangalawa natin dapat bantayan
Kasi itong unprogrammed funds, kung ipipilit nilang gastusan to, gagawa sila ng paraan para makakuha ng pondo. Singilin natin ang gobyerno, hindi lang doon sa pagpapakulong. Dapat magkaroon ng bagong sistema. Meron naman, within the framework of the Constitution, may mga political reforms na kaya. Yan yung anti-political dynasty. Pag hindi nila ipinasa, huwag na kayong boboto ng pare-pareho apelido. Mananakawan lang kayo. Sa naunang pagtataya ng World Bank, 20% ng national budget ng Pilipinas ang nauuwi sa mga kurakot kung kukwentahin sa 6.7 trillion pesos na budget ng gobyerno para sa 2026, mahigit 1 trillion ang mauuwi sa anomalya. Sana naman hindi na yan mangyayari.